Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Ligtas sa anumang sakuna. Patuloy na pinagaling ng Panginoon sa lahat ng karamdaman at tinatamasa natin yung kanyang kabutihan at pagpapala sa atin pong mga buhay. Mga kapatid, ito po yung huling aralin sa ating mini-series tungkol sa Panginoong Jesus. Una natin pinag-aralan yung Ama. Ngayon, ang Panginoong Jesus. Ito po yung last at ang susunod po ay ang banal na Espiritu. Amen. Sa atin pong Foundation of Faith series. Pag-usapan po natin sa huling araling ito patungkol sa Panginoong Jesus, yung kanyang mga offices. No? Sa Lumang Tipan, ang tawag po dito ay yung mga anointed. No? Ito po yung tatlong office o position or ministry kung saan sila po ay binubuhusan ng langis sa ulo, tanda na sila po ay ibinubukod. No? They are separated, they are consecrated. Tanda na sila po ay binibigyan ng sinasangkapan ng kapangyarihan ng Diyos, ng Holy Spirit, no? Na simbolo po nung langis. At syempre, bilang mga anointed ay ibinukod, itinangi sila ng Panginoon at hinirang sila, pinili sila ng Panginoon. So, sa Lumang Tipan, ito pong tatlong office sa pag-uusapan natin ay bukod-bukod sa iba't ibang mga tribo, sa iba't ibang mga lahi. For example, yung pong pagiging king, ang isa lang po, yung legit, no? Na pag-uusapan yung word na legit. Yung legit po na kingship ay dapat mula ka sa tribo ni Juda, mula po sa dinastiya o pamilya ni David. No? Yung po yung Davidic dynasty or Davidic covenant na sinabi ng Panginoon sa kanya. So hindi po pwedeng kumuha ng iba sa ibang tribo, dapat yun lang. Sa ibang pamilya doon lang dapat, no? In order for you to be the king, you have to belong doon sa dynasty na yon, doon sa pamilya na yon. Yung priest naman, naka-reserve lang po yan sa tribo ni Levi or yung mga Levites. Yan. So, hindi pwede yung ibang mga tribes. At syempre yung prophet pwedeng sa ibang tribo, no? Pero meron pong distinction, no? May separation ito pong mga offices na ito sa Lumang Tipan. Hindi pwedeng ikaw yung king at at the same time ikaw po yung priest. Maliban lang siyempre si Melchizedek bago po binigay yung kautusan. Pero nung ibinigay na ang kautusan, iba na po yung naging setup nila. Mayroong pagkakabukod-bukod na itong tatlong office nito. Interestingly, sa pagdating ng Panginoong Jesus, He is the anointed one. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Mashiach or Messiah or Christ sa Grego. Ibig sabihin po, siya yung anointed one. Siya yung hinihintay na mapag-iisa niya. Ito pong tatlong office na ito under one person. Yung office ng prophet, yung priest, at saka yung king. So Jesus is the prophet, He is the priest, and He is king. So dahil natin yung prophet. Ano po ba yung gawain ng prophet? He spoke God's word to mankind. Siya yung nagsasalita sa mga tao ng mensahe ng Panginoon. No? So makikita natin si Jesus na siya yung He came to testify to the truth, He came to teach, to preach, and He was recognized as a prophet. No? Isa sa hindi ho mapapasubalian even sa mga M's na kinikilala na si Kristo, si Jesus as prophet. Diba? So si Jesus po ay propeta. Okay, sabi ng Matthew chapter 1 verse 11, the crowds answered, "This Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." So yung mga tao na nakikinig sa kanya, hindi na mapasubalian yung katotohanan ng si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ipinapahayag niya, nire-reveal niya yung mensahe ng Panginoon. Thus saith the Lord, di ba? Pero dito ang kaibahan sa Panginoong Jesus sa prophet, hindi niya sinasabi the saith the Lord kasi siya yung Lord. Direkta na. Kung ano yung sinasabi niya, yun yung sinasabi ng Panginoon. Amen. So, sabi po ng Matthew chapter 21 verse 46, the people held that He was a prophet. Merong discernment yung mga tao, na-discern nila na si Jesus ang propeta. At yung meron pong prophecy itong si Moses na merong isang propetang darating na kagaya niya, no, na powerful both in words and in deeds.
na dapat pakinggan ng mga tao. Ito nga po yung fulfillment. Jesus is the prophet. No? He is the highest prophet ever. No? Hindi si Muhammad o hindi po yung ibang mga prophet. They came to prepare. Kahit si John the Baptist, he's a prophet, but he came as a forerunner. Sabi niya, hindi magkalas ng kanyang sandalyas. Hindi siya karapat-dapat. No? Jesus is the prophet. No? Sa atin pong paniniwala, even sa paniniwala po ng ibang mga religion, Jesus is a prophet. At hindi lang basta a prophet, he is the prophet, the anointed one, the Messiah, no, the Christ. Second, the office, mga kapatid, yung pagiging priest. Ano ba yung trabaho ng priest? He stands before God as our representative. No, kung yung pong mga prophet, namamagitan sila para sa Diyos, para sa mga tao, ang mga priest naman namamagitan sa mga tao para sa Diyos. Okay? They stand before God as our representative and our intercessor. So, ito po yung trabaho ng Panginoon. Siya yung ating tagapamagitan, kagaya ng ating pinag-usapan ng mga nakaraan. At siya yung ating intercessor. No? Nananalangin siya para sa atin. Isang libro sa Bagong Tipan, yung pinakamalinaw po yung pagtuturo tungkol sa ministry ito ng Panginoon. Ito po ang aklat ng Hebreo na si Jesus, yung great high priest. He is the perfect priest. No, naalala ko yung kwento sa Lumang Tipan. Yung priesthood ng Lumang Tipan, hindi po sila perfect. No? But Jesus is the perfect priest. Okay? Na yung kanyang inihandog, hindi ho yung dugo ng toro o ng mga kambing at saka mga tupa, kundi yung kanyang sariling dugo. Yung sa Lumang Tipan, patuloy lang ginagawa araw-araw sa Panginoong Jesus, once lang, no? Once and for all. At yun ay sapat na. Sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, we have a great high priest who has ascended into heaven. Yung mga priest, hanggang tabernacle lang sila, hanggang sa holy place lang sila. At yung high priest, holy of holies. Pero si Jesus, pumasok siya sa talagang holy of holies. Ito po yung heaven. And the holiest place in the entire creation, in the entire universe, is yun po, yung presence ng Diyos, yung heaven. No? He ascended into heaven, and Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Amen. We have a great high priest who had ascended into heaven. Hallelujah. Sabi po ng Hebrews 7 verse 17, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Napaka-mysterious kasi dito si Melchizedek sa Lumang Tipan. Hindi alam kung saan siya nanggaling at anong nangyari sa kanya. So parang yung kanyang pagiging pari ay perpetual. Ibig sabihin, walang simula, walang katapusan. Ganun po yung yung priesthood of Jesus. It's not according to the law. It's not yung Levitical priesthood na sinabi ng law. So ang sabi po, hindi siya papasak kung yun ang gagamitin pong standard, but his priesthood is of the order of in the order of Melchizedek, no? Yung perpetual eternal priesthood na mas mataas pa kasi si Abraham nag-offer kay Melchizedek, di ba? Si Levi, kaapo lang ni Abraham yun. So, ibig sabihin, kahit si Levi, nung time na nag-offer siya kay Melchizedek. So, yung priesthood of Jesus Christ is better. So, by the way, isa sa keyword sa aklat ng Hebreo or ng Hebrews yung word na better. So, Jesus is the better priest or yung better yung kanyang priesthood kaysa sa priesthood ng Old Testament, kaysa sa Levitical priesthood. His priesthood is in the order of Melchizedek. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hindi lamang po siya prophet, hindi lang siya priest. Jesus is the King. Ito po yung pangatlong office, pangatlong ministry ng Panginoong Jesus sa ating lahat, mga kapatid. Ano po ba yung gawain ng King? He rules in the hearts of those in His kingdom. And the scripture says that every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord, He is King. Amen.
Amen. So ang Panginoong Jesus ay galing po mula sa family ni David, mula po sa tribo ni Judah. So meron po siyang credential at siya talaga yung ultimate fulfillment ng Davidic covenant na sabi po ng Panginoon kay David, may isang magiging anak mo na maghahari magpakailanman, no? Yung trono ni David ay mananatili, and yung ultimate fulfillment po noon syempre yung si King Jesus. Amen. So nung siya pumunta rito, he came to save, di ba? To be a sacrifice. Pero mga kapatid, ang tanging acknowledgement lang na siya ay king nung siya ay pinanganak. Diba? Yung mga wise men, sabi na naparito kami para sumamba sa hari ng mga Hudyo. At nung siya ay namatay, no? Nakapaskel sa kanyang krus, sa udunan niya, yung inri. Ibig sabihin, ito si Jesus na taga Nazareth, hari ng mga Hudyo, no? So parang patoyapa yung mga sundalo na nag-torture sa Panginoon, nilagyan siya ng koronang tinik at binihisa ng purpura, ibig sabihin yung pong damit ng mga maharlika, at siya po ay tinuya na ito ang hari ng mga Hudyo. So, but you know what? Kung nangyari yun nung kanyang first coming, in his second coming, makikita talaga ng lahat ng tao si Jesus bilang hari. Okay? Sabi po na aklat ng Revelation chapter 17 verse 14, the Lamb will triumph over them because He is Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah! Revelation 19:16, His name is King of Kings. Yung nakasulat sa kanyang mga hita, yung kanyang pangalan, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Sabi nga doon sa isang kanta ng ni Handel, yung Hallelujah chorus, the kingdoms of this world is now become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our King Jesus reigns. Amen. Ano man yung nakikita natin hindi maganda sa mundo, pansamantala lang yan. When Jesus comes, He will make all things good. Lahat ng mga baluktot matutuwid. Lahat ng mga pangit gaganda. And everything will be put into rights when Jesus returns, when the return of the King happens. Amen. So ito po mga kapatid, He is your prophet declaring God's word to you. He is your priest standing as your representative before God and interceding for you. And He is your King who is ruling from your heart right now. And one day, all knees shall bow, all tongues will confess that Jesus is Lord, that He is King of Kings and Lord of Lords. And the reign of God, the glory of God shall fill the earth as the waters cover the sea. And ito maganda, itong good news. If Jesus is the anointed one and you have received Him, kapatid, you belong to the winning side. Kasama ka sa mananalo. Kasama ka sa magtatagumpay. Continue to believe in Jesus. Continue to serve Jesus and to love Jesus with all of your heart because He is prophet, He is priest, He is King, He is the Christ. Continue in your ministry, in your faith in Him, and tell someone about Jesus. Tell the world Jesus lives. Tell the world that He is coming again. Amen. Let us tell the world that Jesus is Lord and Jesus is Christ. Amen. Thank you for joining ito pong pag-aaral natin dito sa The Sanctuary Assembly of God Foundation of Faith series. Sa susunod, pag-usapan natin yung kung sino ba at ano yung mga gawa ng Holy Spirit. Let us pray. Lord, salamat sa mga revelation na aming natanggap that you are prophet. You speak God's word to us, that you are our praise, you
our representative, our mediator before God, and you intercede for us. And you are the King who rules in our hearts. And one day, your reign will be revealed, O God. Yung kingdom ay bababa, and yung kung paano yung kaluwalhatian mo will fill the earth as the waters now fill the sea. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, dakila namin Diyos. And we will tell the world that Jesus is Lord. Jesus is the Messiah. Salamat po. Ito po ang aming panalangin at hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Again, sa pangalan po ng The Sanctuary Assembly of God, thank you for joining, and see you sa ating po mga susunod pang pag-aaral dito po sa ating Foundation of Faith series. God bless. God bless.